Tama na, tama. Hindi ka. Paparinig ka muna. Bumaba po siya, tapos galit na po siya agad eh. Kung siga daw po ba kami, ba't daw po sila pinapalabas? Magalang pa po ako sa kanya, professional pa nga po yung tawag ko sa kanya eh. Okay. Kasi po malakas po talaga yung boses niya eh. Natatakot lang kayo, baka balikan kayo. Baka magkasalubong po kami o kaya kami po makapag-deliver sa kanila ng pagkain. Ayun. Baka iba po yung maging trato na sa amin. We will conduct a separate investigation regarding the matter, sir. Pag kami ho nakialam dito, sir, talagang bibigyan namin ng abogado pa to. Sisiguraduhin namin, maiipit tong putok sa buhong gwardiya na to. Sige po, sir. Sir, tulungan po natin yung mga sige, drivers sir. po natin, sir. Major, magiging disenta ko sa'yo, no? Don't be a major problem para sa akin. Magtrabaho ka, gawin mong trabaho mo kasi hindi ibang level kami sa bitag. Isang grupo na mga food delivery rider na nagpadala ng video sa hashtag ipabitag mo. Ako po si Mark John Patrick Manuel, isa pong food panda rider na naka-area po sa Marikina City. Ang video nag-viral sa social media. Maririnig ang matinding pagbabanta at paninigaw ng isang driver ng armored van sa mga food delivery riders. Sabi ka, ay huwag ka magmumura. Ano? Sir, professional ka sir, huwag ka nagmumura. Dahil po naging mainit na po yung eksena, nagkaroon na po ako ng kamalayan na videohan ko ito para protection namin. Nag-ugat daw ang lahat nang mag-park ang isang armored van sa tapat na isang fast food restaurant kung saan nagpipick up ng order ang mga rider. March 31 po, alas 12 ng tanghali, meron pong isang armored van po na nakapark po doon. Yung kanilang tambutso po ay nakatutok doon po sa mismong sa tinatambayan po namin sa kung saan po kami nakaupo. Yung naging concern lang po namin doon sa armored van, yung usok lang po niya na sobrang itim po talaga na hindi po kaya ng tao. Ang gusto lang po namin, di po namin sila pinapalis dun sa pwesto po nila. Kami po ay maayos na nakikipag-usap po sa kanila. Bigla pong sumingit itong driver po ng armored van dun sa usapan. Maayos daw na kinausap ng mga riders ang isang security na nakasakay sa armored van. Ngunit, bigla daw sumingit sa usapan ang nagwawalang driver. Bigla pong nagmura po sa kasamahan po namin at pinagbantaan po niya na mamamaril po siya. Tama na, tama. Hindi ka. Paparinig ka muna. Ang akala niya pinapalis namin siya, hindi po namin siya pinapaalis. Kasi nung pumasok po si Manong, hindi po namin alam kung baka mamaya may baril na po talaga siya paglabas niya. Binidyoan ko na lang po yung plate number para kahit papano meron po kaming makita na kung matitrace po namin siya. Pero, hindi pa raw natapos ang driver. Bago umalis, bigla raw nitong binomba ang tambutso ng minamanehong sasakyan. After po ng video na yon, nung nakapasok na rin po yung kasamahan niya, yung sasakyan po, binomba pa po niya, pinausok pa po niya ng pinausok. Panawagan ng mga riders, makilala ang maangas na driver ng armored vehicle sa video. Sana po matulungan niyo po kami. Gusto lang po namin magkaroon po kami ng kapanatagan na pag pumupunta po kami doon sa Jollibee, Bayan-Bayanan, gusto lang po namin makausap yung tao at maayos po yung pagbabanta niya. Sana po matulungan niyo po kami. Makakausap natin ang dalawang food panda rider na nakasaksi sa insidente, si Mark Manuel, kabilang linya, at si Jake Paras. Ayan, yung binantaan. Kumusta kayo? Magandang hapon din po, sir. Ito po, okay naman po. Opo, magandang hapon po. Okay naman po. Jake, ikaw yung binantaan. Ano bang ginawa mo kung bakit galit na galit sa iyong gwardyang kanina nagmumura at nagsasabi, babariling kita, bandandulo, paalis na siya. Ano ba ang nagawa mo? Sir, ganito po yan. Wala naman po kaming sinabing masama po sa kanya, sir. Sabi lang po namin, sir, baka po pwede yung pabanda lang po onto yung usok niyo. Kasi po medyo po nakaka-suffocate na po kasi. Okay, kinausap niyo dahil yung usok ng tambucho. Opo, dahil po dun sa tambucho lang po. Wala naman po kaming na pinapalis po namin. Alright. Kinausap niyo lang na patayin or naka-idling ata sila. Ano bang ginawa nitong bumaba? Bumaba po siya tapos galit na po siya agad eh. Kung siga daw po ba kami,
ba't daw po sila pinapalabas, pinapaalis doon. Sabi nga, sir, hindi naman po namin kayo pinapaalis. Magalang pa po ako sa kanya, professional pa nga po yung tawag ko sa kanya eh. Okay. Kasi po, malakas po talaga yung boses niya eh. Ano po ako nagkaroon ng idea, sir, na videohan. Kasi po, sa pananalita ng lalaki, talaga pong nagiinit siya eh. Hindi po namin alam kung bakit. Kaya yun po, yung sa video po, makikita nyo, 1 minute lang po. Dahil natakot din po kami, sir eh. Kasi nga yung ano niya, bigla na siyang pumasok dun sa loob ng sasakyan. Hindi po namin alam, baka may baril ng sunod ang paglabas niya. Kaya yun po, na kinat ko na yung video at nakita ko po doon na kami po talagang alinlangan po kami na baka kami ay balikan ng rider po. Hindi ba siya inaawat ng kanya kasamahan na naka-blue, yung uniforming blue? Naobserbahan ko, sir, nung lalaki po pumasok na dun sa loob, pumasok na rin po yung gwardiya po. Pagkapos po nung pumasok ang gwardiya, itong lalaking po na na driver, binomba pa po ng husto, hindi na po nakita sa video, na binomba pa po niya ng husto yung nangasar pa po dun sa mga panda po. Kayo ba'y malimit dyan, nakatambay dyan sa fast food chain na yan for delivery just in case na may tatawag? Sir, araw-araw po kami dyan po, naka-area po talaga kami sa Marikina, sir. Natatakot lang kayo, baka balikan kayo? Opo, kasi baka magkasalubong po kami o kaya kami po makapag-deliver sa kanila ng pagkain. Ayun. Baka iba po yung maging trato na sa amin. Hindi biro yung trabaho ninyo, kayo nabibilad sa araw, nauulan ng kuminsan, sisilong na lang kung saan, basta't importante makarating yung pagkain sa mga customer. Tama? Opo. Para po dun sa armored van na driver po na nagkaroon pa ng pagbabanta sa amin, nais po sana namin kayong makausap, makahingi po kami ng personal na paumanhin kung meron pa po kaming pagkakamali. Para po yung bagabag po sa aming puso na hindi po kami yung natatakot mamaya kayo madeliveran po namin ng pagkain o kaya po magkasalubong po tayo sa daan dahil pareho naman po tayong nasa kalsada. Nakita ko sa'yo, kalmado ka. Kayo na nga ang mga binantaan, minura. Kayo pa ngayon ang parang pakumbaba ng ihingi ng paumanhin. Saludo ako sa iyo, Mark. At dahil gusto mo lamang makapaghanap buhay, kumita ng tama, hindi kasama doon yung pagbabanta na binabalahura. Frontliner kayo para maiparating agad yung pagkain, pero walang karapatan ng sino man namang magbabanta, mananakot, hindi naman kayo naghahanap ng away, hanap buhay yung sa inyo. Hindi ba? Yes po, sir. Sana po makausap po namin siya para po mapanatag din po yung loob ko, sir. Kasi may pamilya din po kasi ako eh. Na umaasa po dun sa trabaho ko. Mahirapan po kasi ako pag hindi na po ako nagtrabaho. Naintindihan ko yan. Major, magandang hapon po sa inyo, sir. Magandang hapon po, sir. May insidente pong nangyari, baka nakaabot na po sa inyo to, noong March 31st, lunchtime. Sa may bahagi ho ng bayan-bayanan, sa parte nakita po yung body number ho ng ay armored van, tsaka yung driver yung mukha, at nakita po yung plate number at pagbabanta po. Hindi maganda, sir, yung pag-uusap ng inasal ho ng driver ho na hindi naka-uniforme. At Yes, pagkatapos, banta po siya, sir, na tama na, tumahimik ka na, babariling kita mamaya. Sir, ano hong inyong magagawa rito bilang SOSYA, Philippine National Police? Yes, sa part po, sir, ng SOSYA as regulatory body, sir. We will conduct a separate investigation regarding the matter, sir. Pag ikay nagbanta na babariling kita, ano ho ang dating yan para sa inyo bilang Philippine National Police? Kasi sa mga taong hindi mo kilala, pag sinabi, babariling kita mamaya. Tama ho ba yun, sir? Siyempre, matatakot ho, hindi mo kilala, tapos galit na galit. So, Yes, sir, siyempre, sir, sa part na yun, sir, is may nasabi naman siyang ganun, sir. nakita po, sir, may video pagkatapos na transcribe ho yung mga sinasabi. Babariling Opo, kita. sir. Ang gusto lamang, sir, simple lang, mapapatawag niyo ho ba tong driver na ho to? So, security agency, siguro mapakita muna, sir, isi-share ho namin sa inyo to, kasi lumapit na ho yung mga pobreng mga delivery food driver ho, na naka-standby lang sila. Pag sinabi ho kasi ng isang security agency guard na parang may baril ho sila, na babariling kita, hindi ho biro yan. Yes, sir. Sa ngayon po, sir, is kung makakapunta po dito sa mga complainant, sir, to file a formal complaint, sir, so, we can assist them naman po, sir, regarding po dun sa complaint nila, sir. Gusto lamang ng mga driver makausap, sir, nang sabihin, huwag naman ganon.
So, para sir, siguro, i-remind lang ho yung security agency, baka sa inaasal ho nito, baka i-undergo uli natin ng neuropsychological exam, sir, kasi baka medyo may nararamdaman na hindi siguro tama, sir. So, ano hong una sa lahat, bago ho namin papupuntahin sa inyo, sila ho ba'y tatawagan ninyo? Yung agency? Sir, papupuntahin po namin, sir, yung complainant, sir, to gather relevant and material facts, sir, regarding surrounding dun sa incident, sir, para makuha po natin, sir, yung mga information, sir. Yes, sir. Yung information, sir, kung anong agency, sir. Okay. Para Sige, sir. mapatawag po natin, sir. Pag mga ganito, sir, nakikita yung mga driver, ano hong advice ninyo sa SOSYA? Na pag ang driver na medyo nag-abuso na at medyo hindi na tama, wala na sa hulog yung kanilang pinagkagawa, ano hong dapat gawin? Advice ho doon sa taong bayan, lalo-lalo na kayo ho yung supervisory lang ho kayo, sir. So siguro baka makapagbigay ho kayo ng tip. Opo, sir, kung halimbawa, sir, yung security guard, sir, yung umaabuso, sir, na lumalagpas na po dun, sir, dun sa duty niya, sir, security guard, sir. Siyempre, sir, may mga kaukulang kaparusahan po tayo, sir, pag napatunayan, sir. Yes, sir. Ako naniniwala ako, sir, sa due process, the right to be heard. Marinig. Kaya inaasahan lang ho namin, sir, tatawagin niyo ho. Siguro ang magagawa namin, sir, sa parting to, sige, papupuntahin ho namin itong mga dalawang driver na to at kung sakali man ho, sir, siguro from that end, kukuha ho kami ng update ho sa inyo, sir. Tama? Opo, sir. Sige, sir. No problem. Okay. Simple lang, sir, ang gusto nila, makausap na sabihin na kung sabi nga ng mga masyado ho silang mapagkumbaba. Kung ano man ang kasalanan daw nila, sir, sila na huihingi ng paumanhin doon sa nag-abuso sa kanila. Mukhang baliktad data ang mundo rito. Ngayon lang ako nakita ng inabuso, binantaan, siya pang hihingi ng paumanhin doon sa taong abusado. Mukhang baliktad to, parang hindi itong ginagawa namin sa bitag. Baliktad data ang mundo. Sir, pakitingin lang muna, sir, kasi magbabantay po kami rito. Dapat siguro mahanap tong gwardiya na to, sir. Kung sakali ito baka mahanap nyo muna, sir, baka mapagsabihan muna. Kung may bibigay po, sir, na meron, details, sir, meron. Meron po kami. Sir, siguro ganito, sir, Ipa-forward ho namin sa inyo sa Viber, kukunin ho namin Viber, pagkatapos pakita ho namin sa inyo, sir, ito hong pinadala ho sa amin at nabidyohan ho siya, mga panda rider, ito food delivery rider, para makita nyo, sir, pagkatapos siguro, bago ang lahat, may imbestigahan nyo na lang, sir, kasi may video ho, sir. Opo, sir. Pero nung napanood ko yung video kasi, sir, hindi po kasi visible kung ano yung agency name po, sir, na nakakasakop dun sa... Well, ito, sir, Jollibee Marikina, sir, kumukuha ng kanilang, whatever it is, deposit. So, malalaman na ho natin, sir. Although, pagdating ho sa Jollibee Marikina, sila ho yung outsourced na security agency, diretso sa bangko ho yan. And the plate number, sir, so easy, may LTO. Tutulong na rin ho kami, sir. Body number ho na secure. Lahat Opo, ho sir, yan. sige po, sir. Madali ho para sa amin yan, sir. Kung gusto nyo, gagawin ho namin madali para sa inyo. Kami na ho maghahanap dito. Pag kami ho nakialam dito, sir, talagang bibigyan namin ng abogado pa to. Sisiguraduhin namin, maiipit tong putok sa buhong gwardiya na to. Sige po, sir. Pag sir, tulungan po natin yung mga sige, drivers sir. po natin, sir. Kasi kung sakaling gusto ho magdemanda ng mga driver, sir, tatayo ho kami sa mga driver na to, rider na to. Kami ho mismo Sige po, talagang sir. Opo, sir. iipiti namin itong gwardiya na to, patitikimin namin to na medyo hindi niya pa natikman sa buhay niya. Sino pa yung gwardiya lang? Sila pang abusado. Pero hindi ho lahat. May mga gwardyang matitino, sir. Marami. Medyo na iba lang ho to, sir. Tulungan ho natin, sir. Makikipagtulungan ho kami, sir, sa inyo. Okay, sir? Sige po, sir. Walang problema po, sir. Maraming salamat po, sir. Ayan. Medyo may pagkabuisit ako ngayon, Hindi maganda ang rehistro dating sa akin ng SOSYA, Bakit? Para bang tinatamad tong si Major? Major, magiging disenta ako sa'yo, Don't be a major problem para sa akin. Magtrabaho ka, gawin mo ang trabaho mo kasi hindi ibang level kami sa bitag. Pag ginawa namin, gusto naming makipagsapalaran doon sa talagang makipaggitan kahit saan, mapagtatanggol ho namin ang sino man lalapit sa amin. Ibang public service kami. Mark and Jake, okay ba sa inyo? Yes po, sir. Huwag kayong matatakot. Pakisabi doon sa grupo ng mga rider ninyo dyan, tatayo sa atin si Ben Tulfo, sabihin nyo lang kung ang gusto ninyo, papasukin namin yung mga bagay na kapareho nito, matabla lang. Pero kung ang nais ninyo ay, sir, hanap buhay lang po. Gusto namin makausap, okay rin sa amin. Di namin kayo tuturuan kasi kayo yung humihiling Ang gusto ninyo lamang dito mapaabot sa driver, sabihin kung kayo nagkamali, hihingi kayo ng dispensa. Tama? Yes po. Yes po, sir. Baliktad ang mundo sa akin. Kaya alam ko yung kahilingan ninyo, sige, pagbibigyan ko kayo. Kung akong tatanungin mo, ay nako, huwag kay bitag, ang mali ay mali.
Hindi dapat nagpapakumbaba yung mga pobreng niyuyurakan at may karapatan kayo. Okay po, sir. Pero yan ang kahilingan ninyo. Sige, kunin natin sa diplomasya. Gusto kong malinaw. Gusto niyo yung Ano diplomasya? po yung nararapat, sir? Anong nararapat? Ang nararapat kung anong gusto ninyo. Hindi kaya Mike, Jake, medyo hindi naka-score kagabi yung gwardya? Outside the Hindi po natin Kulambo. alam, sir. Ha? Pagkatapos ang ginawa ng gwardya na yon, wala ba nang baka nagmariang palad na lang kayo sa sobrang galit niya kaya ayun, napagbunto ng hindi kaya? Hindi po natin alam, sir. Alam mo na yung gwardya, ano daw ka? Ang pangalan ng gwardya sa si Boy Turat. Yun daw. Okay, sige, ganito na lang. Relax lang kayo. Alright. Tatawagan namin kayo, tatrabahuin namin to para nang sa ganun medyo maayos na ayon ng gulo. Simple lang kahilingan ninyo rito. Okay, Jake, Mike, ingat ha. Opo, sir. Salamat po. Alam nyo na sa susunod kung sino lalapitan ninyo kapag medyo nadehado kayo. Alright? Salamat po. Salamat. Ingat. Salamat. Ito ho, ang nag-iisang pambansang sumbungan. Kung gusto ho ng diplomasya, ayaw nila ng gulo, kaya rin ho namin yan. Sila hong humihiling yan. At kung makakuha naman sa magandang usapan, di magandang usapan na mahahantong sa magandang kalalagyan. Or mahinahon at medyo maganda rin yung sinasabing katapusan ng sinasabing problema na nagkaayos. Pero yung napang-abuso, maaring ayos ka doon sa mga nagrareklamo laban sa iyo. Pero mukha mo, pasok na sa file ng bitag. Nag-iisang pambansang sumbungan, #ipabitag mo.